Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. para naman sa 읽기 reading, sabi, 다음 글을 읽고 질문에 답해보세요. So, basahin ko yung article natin. 어제는 제 졸업식이었습니다. 친구들이 축하해 주었습니다. 어머니는 저에게 꽃하고 시계를 선물해 주셨습니다. 그리고 동생은 사진을 찍어 주었습니다. 졸업식 후에 우리 가족은 한국 식당에 갔습니다. 아버지께서 물고기를 사주셨습니다. 물고기가 정말 맛있었습니다. 저는 기분이 아주 좋았습니다. Ayan. So, ano yung sabi? 어제는 제 졸업식이었습니다. So, based sa picture natin, ano yan, no? Graduation day. So, sabi niya, kahapon ay ang graduation day ko. Yan. J is my. Yesterday was my graduation day. Tapos, 친구들이 축하해 주었습니다. So, yung mga friends daw niya, my friends, congratulated me. So, yun yung ibig sabihin nun. 축하해 주었습니다. My friends congratulated me. Binati ako ng aking mga kaibigan. 어머니는 저에게 꽃하고 시계를 선물해 주셨습니다. Si mama ay binilhan ako, 선물해 주셨습니다. Binilhan ako ng regalo. Binilhan ako as present. Yan. So, ano yung binili sa kanya? 꽃, so flower, and shige, orasan. Ay, hindi pala orasan. Malamang ano to, yung mokshige. Pag sabi mong sonmokshige, yung wristwatch. Ayan. Tapos, 그리고, so shige, yung nakalagay dito, pero considered as sonmokshige. Yan. So, pag sinabi mong sonmokshige, ito yung wristwatch. Kasi, di ba, parang ang OA naman kung bibilhan siya nung wall clock, di ba? Yan. So, shige. 시계를 선물해 주셨습니다. tapos, 그리고 동생은 사진을 찍어 주었습니다. And then, may, siguro, kapatid. Yan. So, little brother ba yan? Or, tama. Ito yung kapatid niya siguro, no? Then, my brother or my little brother, 사진을 찍어 주었습니다. Took a picture of us. Yan. So, parang, pinicturean ako or nagpicture yung kapatid ko. Yan. Okay. So, yung gumawa ng action is yung kapatid niya para sa kanya. So, si kapatid ang nagpicture. Kumbaga. Next. 졸업식 후에 우리 가족은 한국 식당에 갔습니다. So, 졸업식 후에, after my graduation ceremony, pagkatapos daw ng kanyang graduation ceremony, 우리 가족은, my family, yung aming family or pamilya ay, anong ginawa? 한국 식당에 갔습니다. Nagpunta sa Korean restaurant. Next, 아버지께서 불고기를 사주셨습니다. So, si Papa ay, 사주셨습니다. Binilhan or nag-order daw para sa kanya si Papa ng bulgogi. So, yung 아버지께서, so, yung keso dito, baka kasi malito kayo kasi 'di ba may ke tayo. Tapos meron ding keso. So, magkaiba to So, yung ke, tu. Ayan, para kay. Yung keso is honorific ng e or gayan. Okay? So, it only means is or are. Okay? Is, are. Yan. So, si Papa, so, ibig sabihin, si Papa yung bumili nung bulgogi para sa family niya siguro. Yan, kasi yun yung order nila. Tapos sabi niya, describe niya yung bulgogi, no? bul고기가 정말 맛있었습니다. Sobrang sarap ng bulgogi. 저는 기분이 아주 좋았습니다. Sobrang saya ng pakiramdam ko, sabi niya. 기분, yung iyong feeling or pakiramdam, 아주 좋았습니다. Sobrang saya. Okay? Super good or very good. tapos, sagot tayo. 어제는 무슨 날이었어요? So, yesterday, 무슨 날, anong araw daw kahapon?
So, yung araw kahapon ay yung kanyang 졸업식. So, pwede natin isagot dito na 졸업식이었어요. Yan. Again, yung form ng ating yung last, yung sa mga natin, sentences natin, yung format is naka-습니다, 습니다, 습니다, 습니다. Ayan. Pero yung question natin dito is naka-어요. Kaya yung sagot natin will be 어요 din. Okay? 아요, 어요, 해요. 졸업식이었어요. Number 2. 누가 무엇을 해 주었어요? So, sino daw at ano yung ginawa? 알맞은 것을 연결하세요. So, correct answer, 연결하세요. Match. Match daw yung correct answer. So, ito, yung bulaklak at saka yung wristwatch. So, sino yung bumili nito? Si 어머니. Okay. Tapos, yung bulgogi, sino yung bumili? Si 아버지. Para kanino? Para sa ating tawag dito, graduate. Yan. Tapos, 동생. So, si 동생 yung nag-take ng picture. Okay. So, that's for reading. Number 3 pala. Meron pang number 3. 이 사람은 어제 기분이 어땠어요? So, 어땠어요? How? How was? Okay. Since tapos na. Siya past form. 어땠어요? 기분. So, feeling ulit yan. So, ano daw yung pakiramdam nung ating sumulat? So, ano yung sabi niya sa dulo? 저는 기분이 아주 좋았습니다. So, 기분이 아주 좋았어요. Yan. So, that's for reading. Para naman sa ating 쓰기 or writing, ayan, ang sabi, 여러분은 특별한 날, 생일, 졸업식, 어버이날 등을 어떻게 보냈어요? So, tinatanong lang, tayo daw or kayo, 특별한 날, special day. So, ano-ano yung mga nandun sa special day? Example, 생일, birthday, 졸업식, graduation day or graduation ceremony, 어버이날, Parents' Day, etc. etc. Kung ano pa yung mga special day na meron tayo. 어떻게 보냈어요? Paano daw ini-spend? Okay, paano natin sineselebrate or ini-spend yung ating mga special days? 글로 써보세요. So, isulat daw. 글로 써보세요. So, pag sabi mong 글, article yan, So, since 쓰기 tayo or writing, sabi, isulat daw. So, meron ulit tayong 단어 장, 기분이 좋다. So, 명사 plus 이 or ga. Yan, review lang to, plus 형용사 or adjective. So, yun yung simple phrase na to, ito yung format niya. So, noun plus 이 or ga plus yung adjective. Okay, 기분이 좋다, ibig sabihin, feels good. Okay, or feeling good. So, dito, actually, may ginawa na ako in advance kasi matatagalan pag sulat ako ng sulat. So, tingnan natin yung gawa ko, Okay, so ito yung ginawa ko, ang topic ko na napili is yung ating Father's Day and Mother's Day. Kasi, di ba sa Pilipinas, sineselebrate natin ng magkaibang buwan yung Mother's Day at Father's Day. So, babasahin ko muna. Sabi ko, 필리핀은 아버지 날과 어머니 날이 따로 있어요. 어머니 날은 5월 달이고 아버지 날은 6월 달에 축하를 해요. 이 날에는 가족이 모두 다 모이고 같이 집에서나 식당에서 맛있는 것을 먹어요. 그리고 자녀들이 아버지나 어머니께 선물을 사드려요. Ayan. So, ano yung sinabi ko dyan? First sentence, 필리핀은 아버지 날과 어머니 날이 따로 있어요. So, pag sinabi mong taro, it means separate or magkahiwalay. Okay? So, magkahiwalay natin, we have different month, diba, for Father's Day and Mother's Day. Kaya sabi ko dyan, magkaiba yung Father's Day at saka Mother's Day namin. Kasi dito sa Korea, diba, isa lang, Parents' Day. Tapos yung sumunod kong sentence, 어머니 날은 5월 달이고, so yung Mother's Day ay month of May
Owoldal, month of May. And then, Father's Day, yung Father's Day naman ay Yukwoldal, month of June. Yan. So, pag sabi mong Yuwoldal is month of June. Owoldal, month of May. Pag sinabi mo lang na Owol, ibig sabihin nun, May lang yon. Pag sinabi mong Yuwol, June lang yon. Pero pag gusto mong sabihin na yung month, yung buwan ng Mayo, buwan ng Hunyo, then Owoldal, dadagdagan mo lang ng dal. Yuwoldal. So, 축하를 해요. So, celebrate. Yan. So, sabi ko dyan sa second sentence ko, we celebrate Mother's Day on the month of May, and then month of June is Father's Day. Next, 이날에는 가족이 모두 다 모이고. So, hanggang dito muna. So, on this day, 이날에는 가족이 모두 다 모이고. So, yung 모이고, we have this word 모이다. Ibig sabihin is together. Okay? Magtipon-tipon. So, 모두 다, everyone. So, lahat, sabi ko, sa araw na to, lahat ng members ng family, yun yung ibig kong sabihin dyan. So, yung buong pamilya ay nagtitipon-tipon, tapos yung sunod, 같이 집에서나 식당에서, so, 같이 together, magkakasamang saan? 집에서나, sa bahay, at the house, or 식당에서, at the restaurant. Sa bahay or sa restaurant. Ano yung ginagawa? 맛있는 것을 먹어요. Kumakain ng something delicious or masarap na pagkain. Okay, so yun yung ating thought dito. Sa araw na to, yung buong family ay nag-gather or nagtitipon-tipon at magkakasamang kumakain ng masarap na pagkain sa bahay or sa restaurant. Okay, so yun yung Tagalog na translation ko dyan. tapos yung last one, 그리고 자녀들이 아버지나 어머니께 선물을 사드려요. And then, 자녀들이, so 자녀들, children, okay, yung mga anak. Yung mga anak ay 아버지나 어머니께, so to father or mother. Para kay papa or kay mama, ano yung ginagawa? 선물을 사드려요. So, binibilhan ng present or regalo. So, yung last sentence ang sinabi ko dyan. Tapos, yung mga anak naman ay bumibili ng regalo para kay papa or kay mama. Ayun yon. So, ang importante dito sa paggawa ng sentence, kaya natin ginagawa to, is para ma-apply yung natutunan natin na mga grammar. So, ano-ano yung mga yon? Una, yung ege, hante, tsaka ke. So, nandito siya, no? Nagamit ko siya somehow. Ayan. Tapos, yung a, o, he, juda. Okay? So, naka-honorific form lang kasi ang subject ko is si mama at si tatay. So, mas mataas sila sa akin. So, instead of sa juda, ang ginamit ko is sa diryoyo. Yan. So, kaya natin ginagawa itong pagsusulat or practice ng pagsulat ng sentences or paragraph is para ma-apply yung natutunan nating grammar, para makita natin para sa sarili natin if naintindihan ba talaga natin. Okay? Kasi pag once na nagamit mo siya sa sentence or nakagawa ka ng sentence gamit yung grammar na yon, then that's the time na, naunawaan ko, naintindihan ko kung paano ginagamit to. So, hindi ka na malilito. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.